Pilipinas ang oras, 11 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta yung ating mga kababayan na bumabiyahe ngayon? Natatraffic po ba kayo? Pero very organized itong prayer rally ng INC. Nakadinaanan ko tong area ng Rojas Boulevard, papunta dito sa may CCP complex. At naging okay naman yung ating biyahe. Hindi naman ako na traffic kanina. Pero sa ating mga kababayan na babiyahe, at kung wala naman kayong masyadong importanteng lakad, siguro i-avoid na natin yung mga areas. Sa mamaya babanggitin ko kung saan pong yung mga areas na ginawang, of course, inalat as parking space ng ating mga kapatid sa INC para po dito sa isinasagawang rally for peace. Dahil ito po ay panawagan, sabi nga na, for transparency, for better democracy. Yan po ang panawagan ng ating mga kapatid na INC. At kahapon, ang count po, estimated more or less 650,000 ang mga dumalo po, nagpagtitipon dyan po sa may Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Ito po ay tatagal hanggang bukas, November 18. Ayon nga po sa Philippine National Police, naging tahimik ang unang araw at ngayong umaga nakita natin papunta na doon yung ating mga kababayan, papunta ng Quirino Grandstand. Mamaya kukumustahin natin ang sitwasyon dyan sa Quirino Grandstand. Yung ilan sa ating mga kasamahan dito ay pumunta rin dyan para makiisa sa panawagan nga po na transparency for better democracy sa ating bansa. Hindi maganda ang panahon, simula pa kahapon, maulan-ulan, inuulan. Ito pong sinasagawang malakihang rally. Actually, dyan din po sa EDSA ay meron din itong UP, yung UPI, United People's Initiative. Ayan. At ibang grupo naman po ito. Actually, may ilan sa mga kasama, mga nagrarally dyan sa may EDSA kahapon, nakiusap sila na parang gusto nilang sumama sa grupo ng INC, pero hindi po sila pinayagan. But of course, ang reason naman po ng INC, ayaw po nila na mahaluan ng kulay ng politika yung kanila pong isinasagawang rally for peace. At nababanggit ko po ang panahon, puntahan nga muna natin ang Pag-asa dahil medyo makulimlim at umaambon-ambon ngayong araw. Kumustahin natin para makapaghanda yung ating mga kababayan din na papasok sa trabaho, and of course may lakad ngayon. Ano nga ba ang magiging kalagayan ng panahon sa Metro Manila at mga karatig na lalawigan? na sa ating linya si Miss Grace Castañeda ng Pag-asa. Miss Grace, magandang umaga. Magandang umaga din po, Sister L, at sa atin pong mga taga-subaybay. Kanina nga pong 7:08 a.m. nagpalabas ng thunderstorm advisory kung saan meron po tayong ina-expect ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng Nueva Ecija,
Pampanga, Metro Manila, maging sa Rizal, Laguna, Cavite at may mga pag-ulan na din pong nararanasan sa area ng Bulacan. Posible pong magtagal ito ng 1 hanggang 2 oras and most likely ngayong umaga po ay meron nga po nito tayong mararanasan ng mga thunderstorm dito po sa mga areas na ito. Then pagsapit po ng tanghali is posibleng mawala po itong mga thunderstorm na ito, ngunit by hapon or gabi possible pa din po yung mga ganitong biglaan and most likely mga panandalian po ng mga pag-ulan. Samantala for the area naman ng Mindanao and Palawan, mataas pa rin po dyan yung posibilidad ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot pa rin po ito ng ITCZ. Samantala sa Cagayan at Isabela naman, may mga scattered din ng mga pag-ulan na mararanasan na dulot ng shear line, and dito sa Eastern Visayas, Bicol Region, Aurora at Quezon, meron din po or mataas din yung possibility ng mga scattered ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog na dulot naman ng easterlies. Sa nalalabing bahagi naman po na ating bansa, kasama na dyan yung Metro Manila, ay meron pa rin po tayong posibilidad na itong mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Dulot po ng amihan and ng mga, yung amihan po most likely sa area ng Northern Luzon, and dito po sa Metro Manila and for the rest of the country ay dulot ng easterlies. And bukod po dito sa mga nararanasan natin ng mga pag-ulan, dulot ng ITCZ, shear line at ng easterlies, sa ngayon po wala tayong namomonitor na LPA or bagyo na maaari pong makaapekto dito sa ating bansa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Ang daming bayan. Maraming salamat, Ms. Grace Castañeda mula po sa Pag-asa. Thank you po. Ayan, so at least alam na natin ang magiging kalagayan ng panahon. Kaya magdala pa rin po tayo lagi ng payong o kaya ng mga pananggalang sa ulan dahil mamaya't maya yung mga ambon-ambon, kaya nauuso yung sipon, lagnat at ubo. Kaya ingat-ingat po sa ating mga kababayan. Alam nyo nung weekend, sa mga hindi, syempre karamihan sa ating mga kababayan pagka weekend, family day, medyo hindi nagpapahinga tayo sa mga balita at sa mga social media. Pero nung weekend at saka actually Saturday tsaka kahapon nilabas po ni former Congressman, ako Bicol Party List Representative Zaldico, yung kanya pong statement na kung nakita nyo yun, yung sa maleta, 'di ba? Yung nagba-viral ngayon ng mga maleta na mayroong yung isa may tag price eh. Hindi ko alam, tama ba yung tingin ko doon, Kyle? Tag price ba yun? 1,000 something yung presyo, 1,499. Di ba hindi naman yung presyo ng Rimowa, Kyle? Ang mahal ng Rimowa, magano ang pinakamaliit ng Rimowa. But anyway, yun po yung kahit naka-sale yun, Kyle, hindi yun mag-1,499. Pero anyway, yun nga po yung nagtitrending. Mamaya pag-uusapan nga natin yan kasi syempre yung ating mga kababayan, yung iba, bago kami maniwala sa iyo, ang panawagan nila, umuwi ka muna sa Pilipinas. Yun yung gusto nila. Pero ang former Congressman Zaldico may hamon po sa Ombudsman. Ang sabi niya kay Ombudsman Boying Rimulya, imbestigahan mo ang Pangulo at ang former House Speaker dahil ang hamon ninyo sa akin, maglabas ako ng ebidensya. Ngayon may nilabas ako, hinahamon ko kayo na imbestigahan ninyo. Yun yung kanyang statement sa kanyang video, sa kanyang mismong official Facebook page. Pero may sagot naman dyan ng ombudsman, umuwi ka muna rito, 'di ba? Bago ka, kasi mahirap na 'yun, 'di ba? Kailangan niyang sumpaan yung kanyang salaysay. Tama, dahil paano naman 'yun, 'di ba? Ang lakas-lakas ng loob niya magsalita online sa social media, napaka-unfair kasi dapat nandito ka, hindi ka dapat nasa ibang bansa. Bagamat ang sinasabi niya ay nakakatakot para sa kanyang buhay dahil marami daw pong banta, and of course kahapon ang sinabi niya ay pinagbantaan daw po siya ng former House Speaker Romualdez. Yun po ang kanyang sinabi kahapon. Pero babalikan po natin yan maya-maya. Daming Hindi pa pala ako nagpapakilala. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Nakakasama niyo po muna dito sa programa. Solo flight po muna ako. Samahan niyo po ako. Live po tayo sa ating Facebook page. DZRH News Facebook page. DZRH News Television. Live po tayo dyan sa YouTube channel. At kung kayo po ay merong mga makisali kayo sa ating talakayan ngayong umaga, comment po kayo dyan. Mamaya babasahin natin at meron din po kayo mga pabati, shout out. Kapag may oras po tayo, bibigyan natin yan ng daan. At speaking of Malacanang, makibalita nga muna tayo.
Dahil si Pangulong Bongbong Marcos, ito binabanggit ko kanina, no, si former Congressman Saldico, yung kanyang mga pasabog sa kanyang Facebook page, mga allegedly, mga kanyang mga sinabi na involved ang Pangulo dito nga sa sinasabi niyang budget insertion, insertion sa national budget na ang sabi niya ang nakuha ng Pangulo ay di umano ay 25 billion pesos. May reaction po dyan ang Pangulo. Hindi daw po apektado ang Pangulong Bongbong Marcos sa pagdawit sa kanya ni Saldico sa umano'y budget insertion. Ayon po yan sa Malacanang. At detalye balita mo, RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister El, tuloy lang sa pagtatrabaho si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kabila ng mga paratang ni dating Congressman Zaldico tungkol sa umano'y budget insertion. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi magpapatinag ang Pangulo sa isang propaganda. Wala kasi anyang mangyayari sa bansa kung magpapaapekto si Pangulong Marcos sa ganitong uri ng paninira. Matatandaan noong Biyernes, pagkatapos lumabas ang first part ng video ni Ko, ay dumalo pa ang Pangulo sa paglulunsad ng Philippine Chairship ng ASEAN 2026. Noong Sabado naman, ay personal nitong binisita ang mga binagyong lugar sa Negros Occidental. Ngayong araw, dapat ay pupunta rin siya sa Pangasinan at La Union, pero nag-abiso ang palasyo na hindi tutuloy ang presidente at sa halip ay kakatawanin siya ni SAP, Anton Lagdameo at iba pang miyembro ng gabinete. Sister El? Ms. Leth, ngayong araw, ano ang schedule ng presidente? Yun dapat. Pupunta dapat siya ng Pangasinan at La Union dun sa naunang ipinadalang media advisory. Pero kagabi ay nag-abiso ang palasyo na hindi tutuloy si presidente at sa halip ang pupunta bilang kanyang kinatawan ay si SAP Anton Lagdameo at iba pang miyembro ng gabinet. Ms. Leth, nung tama ba ako nung weekend, nagpunta siya na magit mo Negros, tapos mayroon sa parang ambush interview yun, di ba? Yung may very short lang sinabi niya na parang hiningan siya ng reaksyon sa akusasyon ni Ko at ang sabi ng presidente ay ayaw niyang bigyan ng dignidad. Yung pinagsasabi nitong si former Deadma lang. In short, Deadma lang. Anyway, sige, maraming salamat, Ms. Leth. Ito si Leth Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH14, Ms. Leth Narciso. Alam nyo, sa panahon po ngayon, marami ang nangyayari sa Pilipinas, pero kailangan po nating timbangin at maging matalino sa pagbibigay ng hindi lang, actually we are all entitled sa pagbibigay ng opinion dahil tayo ay may kanya-kanyang opinion. Pero kung tayo ay magpapakalat ng mga impormasyon, mag-share ng information, siguro dapat verified, inaaral ng mabuti, inaalam kung ito ay totoo. Dahil mahirap na po na kapag ganito na hindi maganda ang nangyayari sa ating bansa ay tayo ay magiging contributor pa ng pagpapakalat ng maling balita, hindi po magiging maganda ang kalalabasan. Kaya po dapat tayo ay nagdo-double check at nagve-verified ng mga information. Bakit ko po ito sinasabi? Kasi marami po ang nabibiktima ng maling impormasyon. At katulad na nga po ng ginagawang rally ngayon, ang PNP, ang Philippine National Police, nakabantay po sila dahil marami yung mga lumalabas na mga fake news at kung ano-anong mga maling balita online na hindi natin alam kung ano yung magiging epekto nito. Of course, may ilan na madaling maniwala sa balita at kung madali kang maniwala at mali yung impormasyon na pinapaniwalaan mo, mayroon niyang consequences or magiging, ano ba yung magiging reaksyon? Paano kung marami na ang nakaalam at naniwala din sa'yo, diba? So para kung ano yung maling impormasyon na ipapasa mo sa iba at mali ang paniniwalaan ninyo, magkakaroon tayo ng gulo, hindi tayo magkakaintindihan. Kaya po, kung ano yung mga nababasa, napapanood nyo, lalo na yung mga cut-to-cut videos, nako, paalala po sa ating mga kababayan, wag po kayong mag-share agad. Kailangan po i-verify diyan sa mga, of course, sa mga lihitimong media na talaga pong, tsaka wag pong cut-to-cut. Pwede po kayong mag-double check sa mga government agencies, ayan, may mga
nagpo-post po sila, ang PNP, ang NBI, marami po tayong sources na pwede nating i-check yung mga ganyang impormasyon at hindi lang po yung kung ano yung nakita natin sa TikTok. Kasi kahit ako, pwede akong gumawa ng fake news, di ba? Magkatla ako ng video, lagyan ko lang ng boses, i-voice over ko lang at yun ang madalas nagiging biktima yung karamihan sa ating mga kababayan kasi mayroong mga nag-share ng ganun di ba? Parang, totoo ba to? Ganto, ganyan. Totoo ba na may mangyayaring malaking gulugan ito? May plano, yung mga ganun, mga kudita, yung mga ganun mga pinapakalat. I-double check po natin para po yan sa atin na mga kababayan din. Ingat-ingat po tayo. Pero at speaking of fake news, si Executive Secretary Lucas Bersamin, baka may mga nakakita na din ito online na itinanggin niya po na yung impormasyon na kumakalat na tatanggalin siya bilang miyembro ng gabinete at papalitan ng tinaguriang Little President, na si Finance Secretary Ralph Recto. So sa isa pong text message, sinabi ni ES Bersamin na hindi totoo yung impormasyon hanggat hindi po ito nangyayari. At blanco rin umano siya kung paano at saan nagsimula yung mga ganito pong espekulasyon. At kasi po mayroong isang news site na nagsabi na posible pong tanggalin, sibakin bilang Executive Secretary at ang top choice nga daw po ay si Finance Secretary Ralph Recto. Pero ayan po ay ang sinabi po ni ES Bersamin ay wala pong katotohanan yan. So double check tayo ng impormasyon sa ating mga kababayan. Daming bayan. Pero bago tayo mag-commercial break, dahil nakikita ko na ang ninong ng bayan, kahit po malayo-layo pa ang Pasko, 38 days. Speaking of Christmas, papatugtog muna tayo ng natin, para chill-chill lang. Bakit nangingin ako ng bonus? Eto na, pero bago natin puntahan ng ninong ng bayan na si Sherwin Alfaro, ang atin munang Word of the Day. Ready na ba kayong tandaan ang ating Word of the Day para manalo ka ng Deezer H Mini Component? Eto na! Yes, eto na, dahil hindi nyo to makakalimutan. Ito po ay multo na umahabol-habol sa atin, sa bawat Pilipino, sa bawat pagising natin. Kumusta na, nasa na yung ating pera na ninakaw ng mga buhaya? Dahil ang ating word of the day ay budget insertion. Wala namang masama daw Charot. Puntahan na natin ang ninong ng bayan. Nandyan sa may Barangay 786, Zone 86 sa may Onyx Street, San Andres, Manila. Ninong Sherwin, Ninong, sinong yung kasama para sa ating Pasko Panalo kasama ang Pride Detergent? Ninong! Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Ninong Sherwin, sino kasama mo? Yes, si Sir El, magandang umaga dito nga sa Barangay 786, dito sa Onyx Street sa San Andres, Maynila. Huling-huli natin na nakatutok sa DZRH. Si nanay natin, pangalan mo? Victoria Macaraig. Si Nanay Victoria Macaraig na since kailan ka pa nakikinig ng radyo, Nanay? Matagal na. Matagal na. Since Wow. 1901. Tagal na. Nakikinig na ng radyo. Grabe yung 1901. Dahil mahilig ka magradyo, Nanay, na huling-huli ka namin. Tignan mo naman, mukhang tapos ka na maglaba, Ay, wow. Kalabaw na dito na nakasampay na. Ang puputi, Laban sa Pride. Pride Detergent. Oh, wow. Nilaban sa Pride Detergent. Dahil nakatutok ka sa DZRH. Eto, meron ng 1,000 Ayan, pesos. 1,000. Mula sa Pride Detergent. Ang taray naman. At dahil medyo luma na yung radyo ni Nanay, Aha. eto, papalitan natin ang bagong mini component na magnasagot po ang ating word of the day. Yun. Ating word of the day. Budget insertion. Aba naman. Congratulations, nanay. Deezer H mini component. Yan ang para sa iyo. At meron ka pang Deezer H Noche Buena Basket at Deezer H t-shirt. Yan para sa iyo.
At hindi lang yan, meron ka pang regalo mula kay Deo Macalma sa Regal Foods. Ayun, nanay. Habang naglalaba, kumain ka ng sweet corn. Ninong Richard C. Yes. Maraming salamat, Ninong Richard C. Maraming At hindi lang salamat. yan. Nako, si Sir El, may dumating pa rito na may dala-dala ding radyo. Ano ba? Aba, may napasugod pa. Ayan si tatay. May radyo din siyang dala-dala. Ang ganda ng radyo niya, ha? Ano na? DCRH. Aba, DCRH ang DCRH. pinakikinggan. Oo. Sino pa rito warap sa DCRH? Deo Macalma. Sila kay. Oo. Dahil paborito mo sila kaya ito, another 1,000 pesos. Bigyan ng 1,000. Mhm. Lakay. Thank you, Lakay. Ayan. O, sasabihin ko po kay Lakay. Nakikinig yun for sure. Yan, sasabihin daw po ni Sister L. Oo. Kaya Lakay yung inyong pagpapasalamat. Mhm. Ano masasabi niyo po sa DCRH? Maraming salamat sa DCRH. Thank you rin po, Maraming salamat. tatay. At ano masasabi niyo rin, nanay? Maraming salamat sa DCRH. Sa Nanay Victoria? Nanay Victoria, ako maraming Si salamat Nanay din sa inyo. Victoria. Siyempre, sa mga nais manalo ng 1,000 pesos sa akin dumutok sa DCRH, baka kayo nasusunod natin winner sa DCRH Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Bata Alfaro DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Ninong Sherwin, at congratulations kay Nanay Victoria at kay, ano pangalan ni tatay, hindi pala natin naitanong. Pero congratulations at maraming salamat po sa pagtutok sa DZRH kaya sa mga nanonood, nakikinig. Kapag ka nag-iikot ang Ninong ng Bayan, lakasan nyo lang po ang inyong mga radyo. Malay nyo po sa susunod kayo na ang manalo ng 1,000 pesos. Of course, atid yan ang Pride Detergent, and of course, marami pa po tayong pinapamigay. May DZRH grocery package at may pasnacks pa po dyan ang Regal Foods. At ang Ninong ng Bayan ay, ano pa ba yung binibigay ni Ninong Sherwin? May MX3 pa ba tayo o naubos na yung MX3 natin? Naubos na, sige. Siguro mag-i-stock pa ang Ninong ng Bayan. Pero marami po kayong mga makukuha. Basta makinig lang po kayo sa DZRH. Lakasan lang po araw-araw ang inyong mga radyo. Pero kailangan po muna nating maghanap buhay. Magbabalik tayo. Pilipinas ang oras. It's 8:32. Ang time check na ito ay Daming bayan. Nagbabalik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan, and minus lang kay Mayor Deo Macalma. Nakakasama nyo pa rin po sa programa Sister L po, Elaine Apit. Marami tayong pinag-uusapan na. Pero shout out sa lahat ng mga nakatutok sa ating YouTube channel. Meron tayo ngayong currently nanonood, 5.3K watching. Wait lang. Tama ba ako? O tama, yun may yung nandito sa baba watching now. So, tama ako. Shout out po. Hello kay Antonio Carrasco. Isang magandang umaga. Nanonood sa ating YouTube channel. Kay Ma'am Teresita Atienza. Avid listener natin to. Lagi itong nakatutok sa ating YouTube channel. Hello kay Alan Reyes. Basta sasabi niya, tinatanong ko daw kung nasaan napunta yung pera ng bayan. Hindi ko naman pong hindi ko naman po sinasabi. Tinatanong ko po kayo para mag-engage tayo sa ating live. At sa mga nagagalit, sa mga nanonood, okay lang po. Mahal ko pa rin po kayo kasi nanonood po kayo sa programa namin at sinusuportahan niyo po ang aming istasyon. Thank you so much. Ito namang si X-Borgs. Alam mo, sir, sana masarap ang breakfast mo araw-araw at God bless po sa inyo. At kung kayo po ay may hindi magandang nasasabi sa kapwa, it's okay po. It's your own opinion. At nire-respeto ko rin po kayo. Salamat pa rin po sa panonood palagi sa aming programa. And hello kay Rocky. Ayan. Saldeco at Gotesa, pareho daw tago, flight is a sign of guilt. Somehow, yes, I agree with you. Kasi nga, di ba, hindi ka naman aalis kung somehow hindi ka guilty, di ba? At actually, marami sa mga kababayan ko dyan sa Albay, marami ang may alam tungkol sa mga ganyang bagay. At ayaw lang din natin nagsasalita direkta kasi nga, di ba, mahirap. Hindi tayo pwedeng basta-basta magbintang. But of course, sa ating opinion, meron tayong karapatang magsalita, lalo na kung tayo ay naaapektuhan ng mga kawalang hiyaan sa gobyerno. Pero speaking of kawalang hiyaan sa gobyerno, kung maaalala ninyo sa hearing ng
Senate Blue Ribbon Committee noong Friday ay nagsalita po si former Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo at marami na naman siyang binanggit na mga pangalan na sangkot umano dito sa mga anomalya sa flood control projects. At kaugnay po niyan, sinabi niya na handa siya na magbalik ng pera na ninakaw mula sa kaban ng bayan. Yun po ang kanyang sinabi. Yan po ay ayon kay Senator Sherwin Gatchalian sa gitna nga po nung nagpapatuloy na hearing sa flood control scandal. Ayon po kay Senator Gatchalian sa kanya pong statement, sabi, bukod sa kahandaang ibalik yung mga ibinulsa, hindi lang ibinulsa, ninakaw O, diba? Yung iba kasi, sige, bulsa ko lang, tapos babalik. Ito, ninakaw, oo. Kasi hindi maibalik. Kasi naman yung mga pera natin, ang dami-dami, kayo ang nakinabang at nagpakasarap kayo sa buhay ninyo. Ibinulsa po nila, nasaan na? Tapos tayo mga Pilipino ang naghihirap, ano? Nag-public apology rin po si Bernardo at sabi po kaya po sa halip na kanya daw pong piliin na tumakas, haharapin niya po itong kontrobersya na nahihila po na sasangkot ang kanyang pangalan. Pero alamin natin sa mga susunod na araw kung ano ba ang magiging development niyan at sana may makulong na rin. Meron na ring mapanagot. Tsaka wag naman po sana yung mga pipitsugin lang ang makulong. Kailangan pong makulong yung malalaking isda. Grabe naman kung puro dilis lang yung uhulihin ninyo samantalang yung mga buwaya ang sasarap ng buhay. Wag po sanang ganun. Daming bayan. At kaugnay pa rin po ng panawagan natin ng transparency. At sana nga po hindi lang transparency, accountability din. Isama na natin para sana mapanagot na yung mga dapat mapanagot. At kaugnay po niyan, puntahan nga natin yung ating mga kapatid na Iglesia ni Cristo ay nandyan nga pa rin po sa Quirino Grandstand para po sa sinasagawang rally. Nandyan ang ating kasamahan, si RH29 Boy Gonzales. Boy, kumusta ang sitwasyon dyan ngayon? Dahil kanina umaambon dito, dyan ba sa areas, dyan po sa lungsod ng Maynila, kumusta ang weather ngayon at gaano na karami as of now ang nagtitipon-tipon dyan sa may Quirino Grandstand, Boy? Mainit na yung sikat ng araw, Elaine. Dito sa Quirino Grandstand, unang pinuntahan ko yung harap mismo ng Quirino Grandstand dito sa may Roas Boulevard. Puno na yung mga kababayan. Iba kasi dito lang natulog. May mga tent pa sila na inilatag dito sa Center Island. At ngayon ay nakapila ako, Elaine. Nakapila ako. Saan? Pila. Siyempre dito may nagbibigay ng pagkain. Oh. Gutom ka na yata, Boy Wala pa bang almusal? Pero tuloy-tuloy naman yung maayos yung pila pag dire-diretso at manok siyempre. Ano yung pinapamigay? Chicken tsaka? Nakita ko ang puro chicken nakita ko. At tuloy-tuloy napakaraming sasakyan siguro nasa ang bilang ko may sa 30 sasakyan na ito 20 ang bilang 18 pinaka ito nakita ko. Masakyan na puno ng pagkain ng chicken at pinamimigay dito sa mga dumadalo dahil sila iba magdamag ng dito na nag-stay. At may galing pinakausap ako galing ng Lingayen, Pangasinan. Layo, Boy Layo. May Lingayen. Meron pang Isabela. Mas malayo Isabela. Oo. Tapos ito, nakahaba na. Pero tuloy-tuloy naman yung pila. Mister, ano po lokal kayo? Anong lokal kayo? Baguio pa. Baguio, wow. Layo Baguio. Ni Raymond. Saan ka sa Baguio? Aurora Hill. Ilan pa kayong magkakasama? Ilang sasakyan? Ban, 15 ban. Isang lokal lang ng isang lokal lang po ng Aurora Hill yun. Aurora Hill, lokal ng Aurora Hill. Sige po, nakapila na kayo. Boy,
Boy, ang napansin ko lang kanina kasi dito sa area natin, 'di ba, sa area ng CCP complex kahabaan ng Rojas Boulevard, may ginawang parking space inalat para sa mga kapatid nating INC, ano. At may mga nakita ako naglalakad, may mga kasama ring bata pala na isinama ng magulang sa rally. Oo, pamilya yan. Pamilya. May anak kayo ng limbawa ako, may apo ko, 12 anyo, 10 taon. Kasama ng kanyang nanay, kasama ng kanilang lola, na nandito kahapon. Ito naman galing ng halimbawa ay ang sasakyan mo ay nandito naka-parking sa May Lopez Boulevard, malayo eh. Ang gagawin mo, hindi kayo pwedeng dumaan yung sakyan, maglalakad ka talaga. Oo. Nandun na yung ilang kilometro yung lalakarin mo para makarating dito sa Quirino Grandstand. Talagang yan, ang tawag yan ay sakripisyo. Yan yung sinasabi nila na talagang tumugon ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa panawagan ng tagapamahala ng Iglesia na magkaisa dumalo dito sa rally for transparency, yung transparency for better democracy. Accountability at justisya. Justice, yan yung apat na mga panawagan. Peace, yan yung kaya yan ay karamihan na nakakausap ko mula kanina pa umaga. Karamihan ay taga-probinsya. Kasi kagabi, boy, wait lang, maputo lang kita. Kasi kung kahapon, more or less, tinatayang nasa 650,000 yung nandyan. Ina-expect ba natin, ikaw dyan, nandyan ka sa ground, nakikita mo yan, dahil kagabi may nagsidatingan pa na mga galing ng malalayong probinsya, katulad ng nakausap mo kanina, may taga Baguio, ang alam ko kahapon may taga Ilocos, mayroong taga, kasi nakatutok din si Edwin kagabi, so may mga bagong dating. So ngayong araw siguro in-expect natin mas madami, yan yung inaasahan na mas madami. Yung mga taga Metro Manila na umuwi para magbihis, magpalit ng damit, magpahinga, at babalik sila dito sa Quirino Grandstand. At yung mga hindi naman nakauwi, ay ang pamalalusod ng Manila may pinagagamit. May pinagagamit na tatlong sports complex. Halimbawa, gusto mo magpahinga, magbihis, maligo. Yan sa San Andres Sports Complex. At kasama, sabi nga ni Mayor Isko Moreno, para pakain din yung ng lugaw. Ang Manila Department of Social Welfare nagbigay din ng lugaw at siyempre pinagamit yun. Halimbawa ay magsi-CR ka, maliligo ka para maibsan yung init ng katawan sa maghapon. Oo, tama. Pinagagamit nila. Kasi ang pangalawa, boy, yung sorry boy, sorry to interrupt you, boy, pero may concern tayo. Kumusta yung mga portalet? Kasi ito pala ay coordinated with the LGU, of course. Ay, sa dami ng tao, yung portalet nagkukulang, mahaba raw yung pila. Sabi ng ating mga kasamahan dito na nandyan din kahapon. Oo, alimbawa, sa isang, dito ka sa Burgos, sabi nyo, siyempre, kung marami tao rito, pipila ka. Marami naman nakalagay na portalet, ang kahabaan ng Burgos Avenue, yung kahaba ng Bonifacio Drive, papuntang Anda Circle, yung Calaw, yung Rojas Boulevard. Siyempre, marami. Nakita ko yan sa kahaba ng Calaw ang maraming portalet na inilagay dyan dito sa rally ng Iglesia ni Cristo for transparency for democracy. Boy, anong oras yung inaasahan natin na formal program nitong pagtitipo naman ngayong araw? 9:00 ng umaga, may mga programa na rito yan. Ang pinaka-highlight niya, 3:00 ng hapon. 3:00 ng hapon. Kamukha kahapon, nagsimula yung pagsalita ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Ang una ko narinig, si Kabien
Benito Santiago Jr., Jessica Arnel, tapos yung mga iba't ibang mga guests. Ngayon, nandito na mamaya, malalaman din natin kung sino-sino. Alas 3 pa naman ng hapon. Pero ngayon, siyempre, ngayon pa lamang marami ng naglalakad na nakikita ko, yung area ng Burgos, sa may Road 10, ito yung Mel Lopez Boulevard, yan sa area ng Top Avenue, patungo na dito sa area ng Quirino Grasta. Napakainit sa LA dito sa lugar. Mainit na. Natin, mainit na. Meron din, may mga ano dyan, boy, meron sila yung mga tent para doon naman sa mga medical assistance. Siyempre, di natin yan maiiwasan kahit sabihin natin yung organize. Sa sobrang dami ng tao, boy, kapag medyo mahina-hina ang resistensya mo, mahihilo ka eh. May medical assistance dito, yung mga grupo ng SCAN International. Bukod pa sa mga medical station na inilagay ng Manila LGU. Merong Philippine Red Cross, merong mga iba't ibang mga medical station na naka-install dito sa vicinity, kahit sa malayo, sa Anda Circle nga, merong medical station doon na medyo malayo kung lalakarin mo kung galing ka rito sa Quirino Grastan. At yan yung sitwasyon, Elaine, dito sa pangalawang araw ng rally ng Iglesia ni Cristo. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Samantala, mamaya standby report ni RH15 Giselle Ricaforta at si RH52 Edniel Parosa. Sino sa ating kasama ng nasa EDSA? Kukumustahin natin ang sitwasyon dyan sa EDSA dahil ang ilang grupo, yung UPI, ay mukhang sila ay humirit sa PNP na ngayong araw ay magsasagawa until mamayang gabi ng rally pa rin dyan sa EDSA. Kaugnay pa rin po ito ng panawagan na may mapanagot o kaya transparency, accountability sa ating pamahalaan patungkol po dito sa mga korupsyon sa flood control projects. Magbabalik tayo, Pilipinas ang oras, it's 8:51. Damdamin Bayan. Balik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan. Sabi ni Calixto Jacinto Jr., God bless you, tsaka world peace. Sana nga po world peace. Actually, hindi lang sa bansa natin, kundi sa buong mundo. Maging maayos, tahimik lang tayo. Kasi ang hirap po kapag ganito ang nangyayari sa gobyerno. Yung mga maliliit na tao, mga ordinaryong Pilipino na araw-araw kumakayod, lumalaban ng patas, ang apektado. At ang tiba-tiba naman, yung mayayaman, yung may power, yung may pera, wag naman po sanang gano'n. Makonsensya naman kayo. Hindi po kayo niyan mapupunta sa baka masunog kayo niyan pagka nawala kayo sa mundong to. Kakalo. Ay, na-stress ako kasi iniisip ko lang tayo araw-araw, isipin nyo to sa mga nanonood nakikinig sa atin. Tayo araw-araw gumigising ng maaga, bumabangon ng maaga, nagpapakapagod para mabuhay, para mabigyan ng maayos, matinong buhay yung pamilya natin sa malinis na paraan. Habang yung iba ang hilig-hilig mag-flaunt, nagmamayabang, tapos tayo naman parang, wow, ang dami naman itong pera, mapapasana all ka na. Pero mapapasana all ka pa rin ba kung alam mo galing sa madumi, di ba? Hindi na. Hindi ka mapapasana all. Magagalit ka kasi lalo na kung yung nagnakaw taong gobyerno at alam mong yung tayo sa kahit maliit na bagay na binibili natin, tinataksan, tapos sila ang laki ng pinagkukulimbat, pinagbubulsa nila, tapos ang sasarap ng buhay. Ay, nako. Meron nga nagagalit, dapat daw hindi ko na lang daw banggitin yung former Ako Bicol party list, siguro taga Bicol to wag na lang daw kasi nadudumihan pa daw yung word na Bicol hindi naman po natin nilalahat syempre, pero yun po former representative, former congressman po talaga ng Ako Bicol, siya po yung representative, kaya natin nabanggit lang, pero hindi ko naman masisisi yung nag-message dito sa ating YouTube channel na wag
wag na lang daw banggitin kasi nga nasisira lang daw yung pangalan. Pero sige, puntahan na nga muna natin ang report ni Giselle dahil lawyers group iginiit na hindi daw sapat na itanggi lang ni Pangulong Bongbong Marcos ang paratang ni Zaldico. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Elaine, iginiit ng Lawyers for Commuter Safety and Protection na hindi sapat na itanggi lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga paratang sa kanya ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng anomalya sa mga proyekto sa flood control. Partikular ang umano'y utos ng Pangulo na pagpapasok ng 100 bilyong pisong insertion sa national budget. Ayon kay LCSP founder Attorney Ariel Inton, kung sinasabi ng kaalyado ni Marcos Jr. na walang probative value o probative value ang video statement ko dahil hindi under oath, dapat ang mga pagtanggi ni Pangulong Marcos at lahat ng isinangkot niko ay under oath din upang magkaroon ng probative value. Madalian niyang itanggi ng kampo ng Pangulo ang revelasyon o sa pagiging na gusto lamang daw nito o nasagitin ang sarili ng nagbitiw ng mambabatas. Pero sabi ni Inton, kung totoo ito, bakit inamay pa niko yung pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas at bakit hindi lamang si Martin Romualdez? Sinabi ng LCSP founder na may immunity sa ngayon ng Pangulo pero maaari siyang maharap sa kaso pagkatapos ng kanyang termino o mas maaga pa sa gitna ng ingay sa flood control scandal ngayon. Idiniin din ng lawyers group na dapat pa rin managot si Zaldico gayon din ang mga higanting buhayan na nakinabang sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Una nang tinawag ng Malacanang na walang batayan at paong years lamang ang mga aligasyon ng resigned congressman kasabay ng paghimok dito na umuwi na ng Pilipinas panumpaan ng kanyang mga exposed special authorities. Si Giselle Ricafort para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Thank you, RH15, Giselle Ricafort. Samantala mula kay Giselle, punta natin si Edniel Parosa, ang Armed Forces of the Philippines. Wala pa raw nakikitang aktibong sundalong sangkot sa destabilization plot. O kasi may mga ugong-ugong nitong mga nakaraan At sa kabila nga po nitong mga nangyayari, alam naman po natin yung nangyayari sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, may mga ugong din po ng destabilisasyon. Pero alamin natin ang report mula kay RH52, Edniel Parosa. Edniel. Sister L, wala pang nakikita ang sandatahang lakas na aktibong sundalong sangkot sa umano'y tangkang destabilisasyon. Sa panayam ng DZRH News, sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, wala pang ebidensya ang nagpapakitang may active duty personnel ang konektado nga sa ugong na pagpapabagsak sa pamahalaan. Ginawa ni Padilla ang pahayag ilang araw makaraang inutang mismo ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang investigasyon ng kanilang intelligence sector o community sa sinasabing listahan ng mga may nalalaman sa destabilization plot. Pero ayon kay Padilla, patuloy pa namang isinasagawa itong sinasabing pag-isiyasat ng AFP. Katuwang dyan ay pang ahensya ng gobyerno. Pakinggan natin si Colonel Padilla. Ngayon naman, walang validated information na nagpapakita ng pagkakasangkot ng sino mang aktibong miyembro sa anumang yung tinutukoy natin na mga unconstitutional acts na yan. Tuloy-tuloy po namin naman yung ating monitoring and validation process na ginagawa natin ng maingat, legal at coordinated tayo with different partner agencies. Mula Nobyembre 15, nakataas ang red alert status ng AFP sa kasagsagan ng kaliwat-kanang rally ng Iglesia ni Cristo at United People's Initiative na pinamumunuan naman ng mga retiradong uniformado. Gayunman, nilinaw ni Padilla na walang kinalaman sa pagdedeklara ng pinakamataas na alertong ito ng militar ang internal investigation sa Camp Aguinaldo. Kahapon, kasabay din ng rally ng UPI sa labas ng General Headquarters, idinaan sa panalangin ng AFP ang pagtaguyod dito sa saligang batas at ang pag-iit na sila ay non-partisan. Nagalay ng dasal si Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council for Evangelical Churches para sa mga aktibong personnel ng AFP. Mula rito sa Camp Aguinaldo, ako si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat RH52 Edniel Parosa. Ang marami po talaga ang mga ugong-ugong na of course, pagpapabagsak sa current administration at nung mga nakaraan pa po yan. Pero katulad nga po ng binabanggit natin kanina, wag po tayong basta-basta naniniwala or nagpapakalat ng mga ganitong impormasyon. Wala naman po. At saka actually, ang sabi nga ng AFP,
may mga ganyan talaga, may mga nagsasabi na may ugong-ugong na destabilization, but of course sila po ay nanatiling tapat sa kanila pong sinumpaang tungkulin at tapat po sila sa kung ano man po yung kanilang trabaho para po sa ating bansa, para sa bansang Pilipinas, at yun po ang kanilang trabaho. At para sa ating mga kababayan, hindi naman siguro tayo kailangang mag-alala kasi sila naman ay naninindigan na magiging non-partisan po ang armed forces at yung iba pa pong mga uniform personnel natin na gumaganap sa kanilang mga tungkulin. Pero bago natin puntahan si RH5 Val Gonzales, meron siyang balita tungkol dito sa Volunteers Against Crime and Corruption. Para ngayon ko lang ulit na narinig ang VACC. Si Cabo Evangelista pa rin ba ang kanilang head dyan, Val? Pero iginiit po ng grupo daw na dapat ay walang sacred cow at walang exemptions sa pagpapanagot sa lahat ng sangkot sa flood control projects anomaly. Dapat naman talaga walang piliin, kasi kung magiging selective, sana'y wag na lang. Diba? Mamaya ang ikukulong nyo lang yung maliliit na tao, yung nautusan lang, yung wala naman talagang, hindi naman talaga utak. Alam mo yung itong korupsyon na ito na nangyayari sa ating bansa, dapat yung pinakautak, yung pinakaugat yung pinakapuno. Kasi pagka pinagpuputol mo lang yung sanga, hindi mo binunot yung ugat, kung ang purpose mo ay tanggalin talaga totally, hindi mo matatanggal, tutubo at tutubo yan, nandun pa rin yung ugat hindi yan mawawala kasi iniwan mo diba? Hinayaan mong tumubo ulit, kung yung bunga lang yung kinuha mo, mayroon pang ugat, mabubuhay pa yun, dapat doon hugutin. Pero bago kita puntahan, Val, kumustahin ko muna dahil ikaw ay nandyan pala sa may EDSA. Kumusta yung rally dyan, RH5 Val Gonzales, Val? Napaka-traffic lang yan sa ngayon, Sister Ray. Ito, kung makikita mo itong camera natin. Patingin nga ako para makita din yung ating mga, yung ating mga viewers at listeners para makita din nila ang sitwasyon. Ayan, yan yung itsura ngayon ng kaba ng Epifanio de los Santos Avenue. Ito yung southbound. Yung galing ng Cubao, patungo ng EDSA Shrine at itong EDSA People Power Monument. Kami nasa 36 na minuto tumigsak nandito sa EDSA. Galing lang kami sa may bahagi ng EDSA Kamaning. Hanggang ngayon, nandito pa rin kami sa kaba ng EDSA. Nandito na kami sa may BB Sullivan. BB Sullivan yung aming kinaroroonan sa mga dito. Ganun ka-traffic, kasustarin. Kung para kahapon, sa mga araw ng linggo ay maluwag yung dali ng mga sasakyan dito sa kabalang EDSA. Kita mo naman kung paano katindi yung sapay ni Utoy Ibrahim Gaddafi. Parang, ayan, medyo dynamic na ngayon. Maganda na yung video. Katulad kahapon, Sutaril, bibiyahin nyo ito mula dun sa lugar nating binanggit, yan sa may EDSA Kamaning. Nasa 5 minuto hanggang hindi abutin ng 10 minuto. 10 minuto yung lahos na narating mo na. Kami, nasa pero ngayon 30 minuto credit na kami. Nandito pa rin kami sa bahagi ng BB Sullivan. Pupuntahan mo ba itong rally ng UPI, yung United People's Initiative dyan sa may EDSA? Titingnan natin dahil mayroong report na mayroon daw lumarating ng grupo sa UPI. Pero yan hindi pa natin makukumpirma hanggat hindi natin makikita. Paano kalilipad niyan, Val? Matraffic pala Ganyan kalupit ang traffic dito sa lugar nito. Iba na kasi yung itsura ng EDSA kumpara dati. Ang Rasawer ay hindi na yung dati na alas 6 hanggang alas 9 ng umaga. Ang traffic na yun nagsisimula na ng mga alas 9 or before 9 hanggang alas 11. Yun na yung traffic na naranasan dito sa EDSA. Kaya ito ngayon yung ating ikangay naranasan sa mga oras na ito dito sa bahagi ng EDSA. Maging dito sa North Pole ay ganun din.
Pero din yung traffic na nararanasan sa gitna ng Maynilin na sikat ng araw. Nakataraw sa itong EDSA Bilbao, paulit-ulit mga oras nito. At sa nakikita na natin, nandito pa pala yung mga truck yung transportation. At hindi pa natin makita kung meron tayo mga kalubayan, particular tayo mga miyembro ng United People Initiative. Nangunan doon sa sinagawang peace rally dito sa Carson White Plains at sa People Power Monument kahapon. Sige mamaya, Val, balitaan mo kami sa magiging sitwasyon dyan, lalo na pagka nakarating ka na dun sa mismong area kung saan sila nagtitipon-tipon. Pero ano to statement ng VACC, Val? Umaasa, gaya ng iba pang mga Pilipino, ay umaasa itong Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na magkakaroon ng buo at walang tapos na investigasyon sa Manuwalyang Flood Control Project. Ito, Sister L, ay matapos na lumabas sa mga pahayag may dating Abogicol Party Representative Zaldico at ang pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaya sa mga rapundar sa pagdiling ng Senado, kailangan din natin na ay yung ilang pang mga binanggit mo sa investigasyon naunang mga pag-imbestiga ng banang dito sa mag-asawang Vizcaya, sila yung nagbulang nasangkot din yung mga mambabatas magigitong si Terence Calatrava na dating Undersecretary sa Office of the Presidential Advisor for the Visayas. Ayon dito kay ACC President Arsenio Boy Evangelista, walang dapat na exemption maging secret cow sa investigasyon sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Inaasahan niya nila na lahat ng mga sangkot ay mananagot hindi lang sa hindi ang matuloy sa pagpwesto. Kailangan nila ng malinaw at sa policy sa puntang pera kung sa kapirabang dito. Kailangan nila magkaroon ng reforma kung mawag at ang project ay dapat ang magkaroon ng sika na magpapanumbalik sa tuwalang kumpiyansa ng publiko mula sa nangyayari korupsyon at imbyerno. Pinandit na yun sa bahaya dito sa may EDSA Shrine. EDSA Shrine na yung lugar namin at medyo gahang pa rin. Masigit pa rin natin ng traffic sa lugar na ito. Sige ba? Babalik ganito sa kahaba ng EDSA. Ako Cesar ito na sa Pilipinas. Uwi sa Pilipino. Daming bayan. Medyo hindi maganda yung signal mo, Val. Mobile po kasi sila, Val Gonzales, at mukhang papasok sila dun sa may area ng tunnel, kaya medyo mahina yung signal. Pero maraming salamat, RH5 Val Gonzales. Kanina pa po sa bungad ng ating programa, pinag-uusapan nga po natin, of course, itong rally. Ang rally po ay, ang rally po ng INC ay gusto po nila itong accountability, transparency, accountability, and of course, kontra katiwalian po sa gobyerno. Yan po ang talagang panawagan, hindi lang naman po ng mga INC, of course ng lahat ng Pilipino. Yun po ang ating panawagan. Pero ayan po ay nag-ugat sa mga problema na may kinalaman po sa korupsyon at of course ang napakaingay, hindi matapos-tapos na issue to ng flood control projects at yung insertion sa budget natin. Pero ang isa po sa pinakamatunog na pangalan ay ang binabanggit ko, si former Congressman Zaldico. At yung pong kanyang statement na inilabas sa kanyang Facebook page, siya po ay ilang beses na inimbitahan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing pero hindi po siya dumadalo sa kadahilan ng yun nga po ay yung health niya raw po at siya daw po ay nagpapa-check up. At ang ginawa na lang po ng kanyang kampo ay naglabas ng video sa kanyang Facebook page. Alamin nga natin mula po sa isang political analyst, mula po sa University of the Philippines, ito bang mga binitawang salita ng dating mambabatas? Ito po bang mga expose niya? Actually, ang pinangalanan niya, pinakamabigat, ang mismong presidente. Pinangalanan niya na mismo allegedly
Di umano po, pinagdidiinan po natin yan dahil yan po ay kanyang statement. Di umano ay ang Pangulong Bongbong Marcos ang nag-utos na mag-insert ng 100 billion pesos dun po sa ating national budget, which is, sabi niya, 25 billion ay napunta sa Pangulo. Allegedly, sabi niya. At alamin natin kung ano ba yung bearing, mabigat ba to? Pwede ba tong tumayo sa korte yung mga ganitong binitawan niya? At meron po siyang inilabas na sinasabi niya po, ito ay ebidensya na sinasabi niya na yung mga idineliver na pera sa Pangulo di umano at kay former House Speaker Martin Romualdez. Nasa ating linya po si Professor Jean Franco. Professor Franco, ma'am, magandang umaga po. Welcome po sa Damdaming Bayan sa DZRH. Si Sister El po ito. Ay, magandang umaga rin sa mga nakikinig. Opo, Professor Jean Franco, ma'am, nako, ito po, alam ko pong napanood niyo po ito for sure na video. Ito po bang video na inilabas ni former Congressman Zaldico, may bearing po ba itong expose na ito? Gaano po ito kabigat sa inyo pong tingin bilang isa pong political analyst? Kasi sa akin, kasi yung expose na ito, it's more of political rather than legal. Kasi wala pa naman siyang, sabi nga ng mga mismo si Congresswoman Laila De Lima, kailangan umuwi siya. Kasi yun nga, mananatiling hearsay hanggat wala siyang pinapakitang ebidensya at saka hanggat nananatiling nandun siya sa abroad, no? Yun yung nito, no? Sa akin mas political yun. Sabihin, may gusto siyang sabihin para malihis yung mga pangyayari, no? Ngayon naman sa parte ng presidente, siguro kailangan niyang ipakita na wala siyang kikilingan sa mga investigasyon at bagamat mahirap para sa kanya na sumagot dahil na kung hindi pa naman kung sasabihin ng mga abogado hearsay ito, mas maganda na sabihin niya na hindi siya makikialam sa investigasyon ng anumang investigasyon at kahit na umabot sa kung saan man yung umabot man halimbawa sa pinsan niya si Martin Romualdez, hindi siya makikialam kasi mahalaga na magtiwala ang mga mamamayan doon sa lahat ng mga investigasyon na nagaganap patungkol sa flood control project na ito. Professor Franco, ma'am, nabanggit niyo po more on ang tingin po ninyo dito ay politika dito po sa naging statement. Opo. Of course, pag politika po, alam naman po natin yan na medyo may mga siguro hidden agenda. Ano bang agenda mo? Minsan paninira para maisalba mo yung sarili mo. Minsan nagiging ganon. Minsan hindi ko naman sinasabi na ganon si congressman. Hindi ko siya former congressman ko. Pero parang pag politika ganon po kasi yung naiisip natin Pero ito po bang ganitong kabigat na kanya pong bintang, pwede po kaya siyang makasuhan dahil ito pong mga statement niya ay hindi, of course, pwede siyang siguro kasuhan ng Pangulo dahil ay considered to as paninira hanggat wala siyang inilalabas na mabigat na ebidensya dun po sa kanyang mga aligasyon. Siguro, mas mainam itanong natin yan sa abogado, no? Pero malinaw na, lalo na sinasabi niya, yung weight kasi nung sinasabi niya, kahit na sabihin mong political, tatanggapin ba ito ng mga tao? Yung sinabi niya na wala siyang, hindi siya nakinabang, parang para sa akin, bilang mamamayan, nahirapan akong maniwala doon. Kasi ang dami ng lumabas na kung gaano siya kayaman, na hindi sapat yung sweldo niya bilang kahit na sabihin mong meron pa siya business, So yun, pag sinabi kong political, yung expose ni ex-congressman Zaldico, ang ibig sabihin nito, parang merong na magkagulo. Kasi nasa posisyon yung mga naakusahan. Ngayon, kumbaga,
na magkagulo. Opo. Para ulitan na lang, para walang malimutan na yung kung ano man yung dahil syempre pagka magkagulo, parang mawawala mawawala na, magkakaroon ng sinasabi nilang reset. So, may isasantabi yung mga akusasyon laban sa kanila. Yun ang tingin kong mas motibo ni Zaldico. Professor Franco ba parang somehow nga po parang malilihis talaga, nagkakagulo po, hindi natuloy alam kung sino yung paniniwalaan, ano nga ba yung totoong paniniwalaan. Pero sa anggulo po ng politika, alam naman po natin malapit na po yung 2028 elections, and sa nangyayari po ngayon, ang bagamat ang Pangulo po mataas naman ang trust rating sa kanya ng mga Pilipino, sa tingin niyo po ba malaki ang impact nitong naging expose ni Zaldico sa Pangulo, and of course sa kanya pong pinsan na si former House Speaker Romualdez? Malalaman natin yan siyempre dun sa susunod na trust ratings. Pero ang sa akin kasi, tingin ko mahirapang maniwala ang mga Pilipino na hindi na kinabang si Zaldico. So doon siguro nila titingnan yung weight, no? At saka siguro maghintay tayo kung ano man yung kung sinasabi niyang ebidensyang no? Sa akin kahit sino pa man, Pangulo man yan o mapa si Romualdez man yan, kahit sino, syempre hindi karapat dapat, hindi maganda ang korupsyon, dapat managot ang mga dapat managot. Ngunit dapat maging mapanuri din tayo sa mga sinasabi ni Zaldico. Oo, tama po kayo. Dapat maging matalino talaga ang mga Pilipino Pero ang bawat Pilipino nahihirapan na rin po kung sino ang paniniwalaan, Professor Jim. Oo, litong-lito na rin po yun ang sinasabi ko na ito lang ang isipin nila, nasa interest ni Zaldico at ng mga accused ngayon, currently accused, ang magkagulo. Parang kasi tsaka naalala ko nung panahon nung EDSA 2, di ba, mismong yung mga sangkot kay ERAP, sinabi nila na sila rin mismo merong nakuha. Ito wala talaga parang sobrang nililigtas niya yung sarili. Nagugas kamay siya, sabi nga po. Yun yung kaduda-duda dun sa expose niya. Sana bumalik na lang siya. Bumalik na lang yun kasi yung kasi ang nangyayari parang nag-aakusa siya, wala siyang risk. Kasi hindi siya pupunta rito Tama. Diba? Hindi umuwi. Mas siya dun kahit anong sabihin niya, parang free siya kasi nilalabas niya lang sa social media niya Professor Franco, kasi mabigat din yung mga sinabi niya. Opo, diba? Totoo. Ang bigat. Opo, ang bigat. Kung ano man yun, kung totoo, let our, laws and the law enforcement authorities, the justice system, settle it. Pero umuwi siya. Opo, last question na lang siguro po, Professor Jean Franco, ma'am. Nabanggit niyo po kasi kanina sa bungad natin na ang Pangulo siguro, despite may ito pong mga expose ni Zaldico, ay ang maging na lang ng Pangulo ay hindi siya makikialam dito po sa investigasyon. Politics is a game, alam naman po natin yun, Prof. So ang siguro kayo po bilang isang political analyst, ang Pangulo po ay wag na lang po bang sagutin, pansinin talaga si Zaldico at wag na lang siyang makialam dito sa investigasyon na ito. Ito po ba yung bottom line ng sinasabi natin kanina? Oo. Ang kasi, syempre, mayroon ding mga nag-a-advise sa Pangulo. No? Ngayon, kung sasagutin niya kasi nang wala namang matinding ebidensya, tapos hindi naman pumunta rito, tapos sinasabi ng mga abogado walang probative value, parang masyado namang kung sasagutin niya. Naiintindihan ko kung ano yung sigurong pinagdidebatihan nila ngayon, pero siguro pwede niyang ang tingin ko, ang dapat niyang sabihin dapat nga i-certify na lang niya yung batas ngayon dun sa ICI na tinatasa sa House of Representatives at saka
Senado para talagang mas matibay ang ICI. Tapos sasabihin niya na talagang he will leave no stones unturned para mas matibay ang investigasyon ng ICI, mas wala siyang kikilingan at hanggang kung saan man yun umabot, no? Siguro yun muna habang wala pa namang pinapakitang matinding ebidensya itong si Zaldico. Kailangan kasi tawag dito, ma-assure ang publiko. Kasi nga, sabi mo, di ba, hindi na alam kung sinong paniwala, ano, na estable tayo. No? Opo. Ako. Professor Jean, ma'am, maraming salamat po at yung mga nanonood nakikinig, marami po kaming natutunan po sa inyo. And of course, sa mga malapit sa Pangulo, maganda yung sinabi mo, Prof. I agree with you na siguro dapat nga, wag na lang pansinin muna ng Pangulo at yung mga dapat na ginagawa muna niya at maging, kumbaga, ipaubayan niya sa Senado at sa ICI itong investigasyon para naman walang masabi yung ilan nating mga kababayan. Professor Franco, ma'am, maraming salamat po. Good morning. Salamat. Daming bayan. Alam nyo, ito palang binanggit ni Professor Franco, same with the statement of Pasig Mayor Vico Soto na sinabi niya sa House Infra hearing na nagbabanggit ng maraming names para sadyang malito yung public, which is parang yun yung nangyayari ngayon. I mean, hindi parang, yan yung nangyayari ngayon na ang dami ng nadadawit na pangalan, ang dami ng pinanggit na pangalan, kung sino-sino na, lahat na yata ng pangalan na banggit. Ngayon, ang nalilito yung taong bayan. Sino ba talaga yung involved? Alam natin na mayroon na tayong mga tao na alam nating involved. Alam natin yan sa mga sarili natin. Hindi naman tayo pinanganak kahapon, sabi nga ng mga matatanda. Pero, yung facts na iba ay nalilito na tayo. Pero dapat, sabi nga ni Prof. Jean Franco, wag tayong malito. Tingnan din natin yung mga agenda ng mga tao na nagsasalita. Mayroon ba silang agenda? Katulad nitong si Zaldico, di ba? Hindi, ang sinabi niya, wala po akong nakuha or kinita doon kahit sa pisong duling o 5 duling doon sa budget insertion at lahat daw po yun ay napunta sa presidente at kay former House Speaker. Yun po ang kanyang sinabi. Pero naniniwala po ba kayo doon? Yun ang ating tanong sa ating mga kababayan. Magbabalik tayo. Pilipinas, ang oras, 9:25. This time check is brought to you by AC. Daming bayan. Sorry, naka-off mic pala ako. Ayan, isang magandang umaga po sa lahat ng mga nakatutok, nanonood sa atin. Sabi dito, hindi literal na walang nakinabang. Parang idiomatic expression lang yun. Pero sa pinagtapat niya, maaring may katotohanan yun. Yan ang damdaming bayan ni Ron H.D. Chanel. Ayan, yun ang kanyang damdaming bayan tungkol dito sa mga isiniwalat ni dating Congressman Zaldico. And sabi ni Belly Flores, ang kanyang comment, Zaldico, a plain Duterte boy daw, sabi niya. At sabi ni Melvin Gatchalian, sino naman kasing maniwala dyan kay Zaldico corrupt na wala daw siyang pakinabang o nakinabang sa mga kickback sa budget sa mga proyekto ng gobyerno. Dami siyang air assets tapos pag mag-flex mga anak bongga. So yan ang damdaming bayan ng ilan sa ating mga viewers at listeners. At asan pa ba? At ito naman si Exburg, napaka-perfect mo talaga. Perfect sa exam. Anyway, wait lang, bago ko tawagin si Manang Milky at sila kay Raymond, makibalita nga tayo maya-maya dyan sa Kamara and of course dyan naman sa Senado. Sa mga seller, naku, yung mga nagti-TikTok parang ang TikTok pala ay maniningil na ng karagdagang 5 peso order processing fee sa mga seller. Ayan, baka mayroon kayong mga kamag-anak na nagbebenta ako kasi dati po nung pandemic, nag-online selling din ako. Pero ngayon hindi na ako nag-online selling. Pero sa mga nagbebenta sa TikTok shop, ayan, may karagdagang 5 pesos na order processing fee sa mga seller sa
nasabing platform at mag-i-start po yan December. So, ayan, i-inform lang natin yung ating mga kababayan. Baka kasi marami sa ating mga kababayan, di ba, yung ang negosyo nila ay simula nung pandemic, ito yung parang naging bagong oportunidad, nagbukas ng oportunidad sa ating mga kababayan na nagnenegosyo. Nag-convert sila sa live or online selling dahil parang nagla-live sila at doon sila nakakabenta. Yun nga naman, yung iba hindi na kailangan ng pwesto, live lang, tapos doon nag-order yung kanilang mga customers at ipinapadala. Pero ito ay 5 pesos. So, hindi ko lang masabi kung malaki ba ang epekto nito sa kanila kasi hindi naman ako nagla-live selling sa TikTok dati, Facebook lang talaga. Pero yan po ay para ma-inform niyo yung anyong mga baka meron kayong kamag-anak pero in-email naman na po ito nila. Nag-send ng email advisory ang TikTok sa mga seller noong November 14. Ito po ang layunin po nitong bagong bayarin na to ay suportahan yung mga enhancement para sa sustainable growth na tinatawag at mas maayos po na shopping experience ng inyo pong mga customers. Ayan. At huwag kayong magugulat. Dapat inform kayo. Baka kasi mamaya magulat yung mga seller natin, ating mga negosyante online, mga nasa e-commerce, mga online platform na nagbebenta. Actually, laking bagay po niyan sa ating mga kababayan, lalo na po yung may mga side hustle nila yung pagbebenta, live selling. Ang laking tulong po niyan. Maraming nakasurvive sa online selling noon pong pandemic. Puntahan nga muna natin ng latest mula sa Senado. Alamin natin ng latest dyan sa Senado matapos po yung Senate Blue Ribbon na hearing noong Friday. Ano ba ang latest dyan sa Senado? Publiko dapat daw mag-ingat sa mga lumalabas sa social media. Ayon naman po yan kay Senate President Tito Soto. Detalye balita mo, RH28, Raymond Adpaas. Lakay Raymond. Elaine, hinimok ni Senate President Vicente Tito Soto III ang publiko na mag-ingat sa panghuhusga sa mga impormasyon na isinisiwalat sa social media. Lahat ng mga impormasyon na inilalahad sa pagitan ng social media ay kailangan pag-aralan ng mabuti. Para kay Soto, kapag walang accountability ay walang credibility. Kaya't marami ang nagtatanong kung under oath ba ang akusasyon. Wala itong tinukoy kung sino, ngunit ito'y kasunod ng mga akusasyon ng katiwalian ni dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at direktang idinadawit si Pangulong Bongbong Marcos sa putol-putol na inilalabas sa social media. Yung mga putol-putol na video na inilalabas sa social media. Paliwanag ng Pangulo ng Senado, madali itong paniwalaan para sa mga taong galit sa inaakusahan, ngunit sa dulo ng lahat ay lalabas din ang katotohanan. Una nito hinamon ni Senador Sherwin Gatchalian Sico na umuwi ng Pilipinas at panumpaan ang kanyang akusasyon laban sa Pangulo. Para sa kanya ay mahirap paniwala ng testimonya ng isang nagtatago sa batas at sa social media lamang nagsisiwalat. Sa panig ni Senador Ping Lacson na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, iminungkay nito na magtungo si Ko sa Philippine Embassy kung nasaan siya ngayon at panumpaan ang kanyang mga pahayag. Lakay Raymond, yes. Di ba kakatapos lang nung Senate Blue Ribbon hearing nung Friday at parang may binanggit si Senator Sherwin Gatchalian kasi di ba maraming pinangalanan si former Yusek Bernardo na mga opisyal ng actually senador yung iba, pero Lakay Raymond, anong update dito sa sinasabi na handa daw siyang ibalik yung mga pera? Hindi kasi inabot yung hearing na yon, Elaine. Wala doon sa bahagi ng maghapon na hearing ang pagkakabanggit ni Yusek Bernardo. Lumalabas, di ba kasi nag-a-apply si Bernardo na maging state witness sa DOJ. So, yun yung ang pakiwari namin doon lumabas yun dahil nga di ba may issue dyan na siyempre may mga pagkakaintindi nating lahat, may nanakaw na pera at dapat kung gusto mong proteksyonan ka ng gobyerno, magsoli ka. Ibalik mo. Yun yung prinsipyo na sinusunod
na maalala mo yung kino-question lagi ni Senador Dante Marcoleta na restitution. Yes. Na binabanggit lagi ni Senador Marcoleta na kino-question niya nung panahon na si Ombudsman Boying Rimulya ay siya pa ang kalihim ng Department of Justice. Kaya nga nung hearing nung Biyernes, nagtalo sila ni Senador Marcoleta at ni Prosecutor General Richard Dong Padulyon dahil na naman dyan sa issue ng pagbabalik pera na yan. Dahil ang ipinipilit o kino-question muli yun ni Senador Marcoleta, pero ang sabi ni Prosecutor General Padulyon sino ba naman ang ayaw? Alam naman nating lahat na may perang ninakaw. Kung dapat magpakita ka na kumbaga yung goodwill na ikaw gusto mong bigyan ka ng security at maprotektahan yung pamilya mo, pero syempre may nanakaw na pera, magsoli ka. At yun, kasunod na yun ay lumabas na nga itong balita na itong si Yusek Bernardo ay magsasauli ng pera. Ang ipinipilit kasi ni Senador Marcoleta sa aming mga hearing dito ay paano nyo alam kung magkano yung dapat isoli? Yun yung tanong niya. Ang sabi naman ni Prosecutor General Padulyon hindi ang gobyerno or kami, sabi niya doon sa agency, DOJ halimbawa, hindi mo pwedeng sabihin na ikaw, magsuli ka ng ganitong halaga. Kasi ang lalabas noon, extortion yun. Sabi ni PG Padulyon. Kumbaga yung tao, nagnakaw ako ng approximately 100 milyon. O isoli ko ito dahil ito yung aking nabahagi. Parang ganun na may voluntary yung pag magbo-volunteer kung sino man yung aplikante sa Witness Protection Program. So yun yung amin nakikitang context ng pangako ni Yusek Bernardo na magsauli ng pera dahil umaamin naman siya. Ang mabuti dito kay Yusek Bernardo, umamin siya nakinabang siya doon sa mga transaksyon na yon. Unlike dito sa mga video na lumalabas. Wala tong ninakaw kay Raymond. Wala daw siya, hindi daw siya nakinabang wala daw yung hindi daw nakinabang dahil dumaan lang daw siya. Dumaan lang sa kanyang pera. Napakabuti niyang tao. Pero, sige, iwanan nga muna natin saglit kay Raymond itong si Saldico. Pero, kumusta yung mga border dyan? Kasi di ba nung nakaraan, kasama ba sa pinayagang lumabas doon sa hearing, yung naghanap ng ledger na nawawala? Ang naka-contempt lang kasi dito sa Senate ay si si Curly lang pala. Yung asawa niya na si Mrs. Sara Diskaya ay hindi kasama doon sa contempt. Kasi nga, 'di ba sinabi ni Senator Ping na dapat nga makukulong silang mag-asawa dito, kaya lang naawa daw sila doon sa mga anak. Lalong-lalo na at merong isa doon ay kailangan ng special na pangangalaga. So, yun kaya hindi nila kinontempt. Yun. So, kung yung lumabas man na yun, ay lumabas sila at pinayagan itong si Curly Diskaya lamang. Kaya sabi tuloy ni Senator Ping, dahil nung bumalik sila nung hapon, parang 8 lang yung listahan na dala niya. Inuna pa niya number 1 sa listahan niya yung kaaway nila sa politika sa Pasig, si Congressman Roman Romulo. Kaya sabi niya, ba't inuutay-utay mo? Hindi mo na lang dalhin dito lahat. Gusto mo lang yatang makauwi sa bahay niyo. Sabi niya, siyempre, inamin naman niya, in fairness naman kay Ginoong Curly Diskaya, gusto ko naman talagang makauwi. Dahil siyempre, nakailang buwan na sila dito. Buwan na yung kanilang itinatagal na nakakulong under the Senate custody. Alright. Sige, maraming salamat kay Raymond. Kung ano man yung kahinatnan ay wala pang linaw kung itong mga nakakulong dito ay makakauwi sila. Ayun nga, bago magpasko kay Raymond ba, hindi ba sila mapapayagan? Depende sa maging desisyon ng committee. Ang problema ay kung magkakaroon man ng hearing muli ng committee, ay baka sa pagkatapos na ng budget. Dahil simula sa araw na ito ay magsisimula na yung plenary debate
tuwing 1:00 ng hapon, tuloy-tuloy na yung for the next 2 weeks ay tuloy-tuloy yung plenary debate. Sabagay, one to sawa naman kung sakali ito at may mga nakaschedule ng mga agencies. Kaya lang sa araw kasi ng Miyerkules, masisingitan ito, pero umaga naman yun. Alas 9 ng umaga nakatakda dito sa Senado yung necrological service para kay dating senador, dating Senate President, si Manong Juan Ponce Enrile o si Manong Johnny. Alright. Mula sa Senado, ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH28, kay Raymond Dadpaas. Yan po ang latest mula dyan sa Senado. Punta naman natin ang Kamara. Yung timing daw po ng expose ni Zaldico may agenda para mapatalsik ang administrasyon kasabayang 3 araw na pagtitipon ng Iglesia ni Cristo. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan man ang Milky. Sister L, may political impact ang malaperesergeng pagbubulgar ni resign ako Bicol Party List Representative El Zaldico na tuluyang naglaglag kay Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa kontrobersya ng umano'y budget insertions. Ayon kay Representative Percy Sandanya na Akbayan Party List, nananatili ang hamon kay Ko na bumalik ng Pilipinas at sumpaan ang kanyang salaysay. Sabi ni Sandanya, ang mala-teleseryeng paglalabas nito ng Part 1 and 2 videos sa social media na parabang Netflix series ay hindi proseso ng transparency and accountability. Anya, humarap siya sa proper forum at hayaang matanong sa mga alegasyon sa flood control scam at budget insertions. Sa pamagitan nito, masasabi ni Ko ang kanyang panig na matagal nang gustong marinig ng taong bayan sa katotohanan tungkol sa kontrobersya sa flood control scam at budget insertions. Narito si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya sa panayam ng isyung pambayan. Pati ngayon timing, siyempre nagtataka tayo, Milky, kasi di ba talagang inilabas yung video a few days before yung inaasahan na pagkilos ngayon at bukas ng isang religious organization. At siyempre, sinapsapa, ginawang parang Netflix series na nagkukulminate hanggang sa meron pa daw part 3 after ng part 2. So, suspect yung timing pagkatapos ng ilang buwan na pananahimik at pagtatago, bakit ngayon labas? At bakit ito yung kasabay ng mga political events sa ating bansa? So, talagang mapapaisip tayo kung ano ba yung agenda itong ginawa na paglalabas ng video na ito sa panahon. Dagdag pa ni Sandanya, ilang buwang na nahimik si Ko at itinaon ang release ng videos 2 araw bago ang political and religious event ng INC. Kasabay ito umaapela si Sandanya sa publiko na maging mapanuri at huwag pagamit sa agenda ng iilan na may interes na sila ang pumalit umano sa kasalukuyang gobyerno. Ako si Milky Rigunan nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, tama ng Milky. Natawa naman ako doon sa Netflix series. Pero nga, putol-putol. Pero inabangan talaga yun ng mga kababayan natin, At pagka-upload pa lang, sobrang dami na ng shares ng video. Pero again, ang ating pong sinasabi ay dapat maging mapanuri, maging matalino po tayo, lalo na po sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Pero basahin ko lang saglit bago tayo mag-commercial break, Kuya Het. Sabi dito ni Melvin Litrodo, ito ang kanyang damdaming bayan sa ating issue. Mainit na isyung pinag-uusapan, matagal na po at hanggang ngayon ay hindi pa rin matapos-tapos. Sabi niya, dapat po kasi kung ano pong pinagkasunduan ni Zaldico, may nakalagay pang rakot. Ayan po ay sabi niya dapat tumanon o sundin. May palabra de honor sana sila, hindi yung may isang gahaman o buhay. So, nagkaunsehan ba yung dalawa? Parang ito yung pinupunto ni Melvin Litrodo. Pero anyway, magbabalik tayo. Pilipinas ang oras, 9:46. Daming bayan. Balikan natin ang ating mga kasamahan. RH5 Val Gonzales, kumusta ang sitwasyon? Live, nandyan sa EDSA People Power Monument. Mayroon na bang mga nagtitipon-tipon dyan para sa rally? Sa panawagan nga po kontra korupsyon. RH5 Val Gonzales. Val.
Hindi ko masabi kung yung tinatanong mo, Sister L, itong mga nakikita ko, sila na yung magsasagawa ng kilos protesta ulit dito sa lugar na ito. Dahil kung titingnan ninyo, yung video na pinadala ko dyan, mula rito sa may kanto ng EDSA People Power Monument at itong EDSA, puro mga pulis, mga miyembro ng iba't ibang unit ng QCPD, mga force multipliers mula sa barangay White Plains, mga MMD traffic personnel. Nakita ko nga rito si Task Force Head Bong Libria, mga street sweeper mula sa MMDA, mga operatiba ng Philippine Red Cross nakapwesto dito sa lugar, mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at ang iba't ibang mga unit mula sa departamento ng Quezon City Government gaya ng Department of Public Order and Safety, mga tauhan ng MDAD nandito rin. Ang trabaho ng MDAD ito yung Market Development and Administration Department. Kasi may nagtitinda rito, kaya siguro may MDAD. Nandito rin yung malaking pwersa ng bilang ng mga tauhan ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Yan yung makikita dito sa lugar na ito. Pero ito, maglalakad lang kami ng ating cameraman at ating piloto na si Utoy Ibrahim Gaddafi Jr. Pakita natin ito. So, ang sitwasyon ngayon dyan, Val, wala pang yung mga magrarally na sinasabing nanghingi naman ng permit para sa kanilang isasagawang kilos protesta ngayong araw. Hindi mo rin masabi dahil yung kubol na ginamit nila kahapon yan, yung live na nakikita ninyo, yung kanilang tent na ginamit dito, yung entablado ay kasalukuyang minamic test. Okay. Minamic test. Pero kung tatanungin mo kung nandito na sila, yung majority, 99% ay puro mga law enforcement agencies. Law enforcement, okay. Law enforcement agencies. Siyempre, maraming mga sasakyan dito, hindi ko alam kung yan, yung kung may papakita ng DZRH Television, yung mga sasakyan na nandito sa, kung galing ka na EDSA, papunta ka ng Cubao, papasok ka rito sa White Plains, yung gawing kanan, at nakikita ng ating mga kababayan kung ipapakita ng DZRH Television, maraming mga sasakyan, pero yung ilan ay mga sasakyan ng mga law enforcement agency yung mga nandito. Although marami ding mga pribadong sasakyan, nagkaka-traffic yung mga galing doon sa kabila, doon sa may pinakalikod ng Campo Aguinaldo at itong White Plains, itong mga subdivision dito. Palabas kasi sila ng EDSA, hindi naman nagagamit itong portion na ito kung saan itinayo itong entablado. Kaya nagkakaroon ng traffic. Yun yung sitwasyon. Although, eto, katulad dyan, ipakita mga to, Otoy. Ayan, yung maraming mga nag-aakot ng basura, yung mga tao ng EPWMD, Environment Protection and Waste Management Bureau ng Quezon City Government. Yan yung makikita ngayon dito sa lugar na ito. Okay. Yung makikita. So, kung meron mang magsasagawa ng rally, siguro dahil ipiniprepara itong entablado. Pero kung tatanungin ninyo sa ngayon, kung nandyan na sila, wala pa. Siguro may 1% kung sa 100% na bilang. Malaking pwersa ng CCPD, ng PNP, ng MCRPO, ng Bureau of Fire Protection, at iba't iba pang mga law enforcement agencies at mga first responder mula sa Bureau of Fire Protection. Yun yung makikita mo rito, yung mga tauhan ng mga Red Cross, ng Philippine Red Cross. Sila yung nandito ngayon, may nakikita tayo. Yung mga staff, katulad nung isa yun, yung nagluluto ng pagkain na yun, tinanong ko kanina, yan pinapakita, yung malapit sa ating mobile na yan, na nakaparada. Tinanong ko kanina kung sila ba'y akap na o mag-aalis na rito sa lugar. Ang sabi sa akin ay hindi pa raw sila aalis. Okay. So, mukhang mamaya siguro. Baka mamaya pa, Val. Pero kung sa ngayon, tatanungin mo, 100% na mga tao rito ay mga miyembro ng iba't ibang unit mula sa law enforcement agency. Okay. Ikasan mula rito sa EDSA People Power Monument, kanto ng White Plains dito sa Quezon City. Kasama ko pa rin si Utoy Gaddafi Jr. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Live mula sa EDSA People Power Monument. Yan po ang sitwasyon ngayon dyan. RH5 Val Gonzales, maraming salamat. Samantala, puntahan natin ang report ni Edniel Parosa, ang Department of Interior and Local Government Secretary Remulla. Paiimbestigahan daw ang panawagan ng ilang rallyista na Marcos resign at magbawi ng suporta ng militar sa pamahalaan. RH52, Edniel Parosa. Edniel. Paiimbestigahan ng Department of the Interior and Local Government itong naging panawagan ng ilang rallyista para sa pag-ibitiw ni Pangulong Bongbong Marcos maging sa pagbawi ng suporta ng militar sa pamahalaan. Sa ambush interview dito sa Campo Crame, sinabi ni Secretary John Vic Remulla na maaring malapit na ito sa inciting to sedition. Reaksyon yan ni Remulla sa ginawa ng ilang lumahok sa programa ng United People's Initiative sa People Power Monument, kung saan ilan sa kanila ay may placard at subigaw ng Marcos resign. Sa kabilang pakiusap ng Quezon City Police at local government, dinala pa ang naturang panawagan sa entablado, sabay ng pagkakampag kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na bumawi ng suporta sa gobyerno. Tiniyak naman ni Remulla na hindi nila pipigilin ng rally at ang kalayaan ng mga demonstrador sa tamang pagpapahayag. Pakinggan natin ang kalihim. Hindi lang nanawagan ng Marcos resign, nanawagan din for the AFP to umalas, to withdraw. That's close to inciting to sedition, so investigate namin sila. Ang mga ganyan kalasing salita has no place in a civil society. We will go for truth, accountability, and justice and go through the due process kung sino man kailangan hatulan dito. So nabigyan sila ng permit for certain day, makaka-apekto ba yun? Hindi naman. It will be the same. Pareho pa rin. Preparations are the same, security measures are the same. You will hear a lot of voices, nagsisigawan, pero para sa amin, parang normal na sa atin yun, di ba? Nakikinig na tayo. Wala rito sa Campo Crame, ako si Edniel Parosa ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH52, Edniel Parosa. At sa balitang yan ni Edniel, dyan na po nagtatapos ang ating programang Damdaming Bayan minus Lakay Mayor Deo Macalma. Ako po ang yung nakasama sa programa. Sister L, ilapit sa mga naganap po kay Lakay. Meron lang pong importanteng lakad ang Mayor ng Star City at bukas po ay makakasama na po natin siya sa programa. Oy, batiin ko lang, pahabol natin. Kanina pa pala itong message na ito. Happy birthday sa... happy 70th of birthday sa pinsan daw ni Sir Aman Tosino na si Lily Lintan Mendoza Lopez at sa kanyang unika iha na si Amanda Mari. Ayan, happy birthday! Salamat po sa lahat ng mga tumutok, nakinig at sinamahan tayo ngayong umaga, ngayon pong November 17, 2025. Susunod na po ang programang Operation Tulong. Makakasama nyo naman po dyan ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Pilipinas, ang oras, 10:04. This time check. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner.